Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy po na sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Ay po nagbabalik mga kaprox, mga kasis sa ating pong istasyong ito na kung saan mga kaprox ay tayo po muli nagpapasalamat sa ating pong mga subscriber na talagang ito every time ko po na sinasabi na laging pangbungad ko po ay pagpapasalamat una sa Diyos sa atin at sa inyo mga kaprox, mga kasis na tunay na sumusubaybay po sa YouTube channel na ito na kung saan po ay 40,000 plus na po tayo. Yes! Mas na po tayo mga kaprox. Talagang kaibuti ng ating Diyos at inyo po mga support, yung po mga sinishare po ninyo, yung po yung nakakatulong po upang tayo po ay umangat. At alam naman po natin na ito po ating istasyong ito ay hindi po entertainer or entertainment na kung saan ay matatawa ka or may konting tawa naman, pero hindi yung tulad ng mga napapanood po natin ay may konting mayroon pong laman ng ating pong ginagawang ito na kung saan ay pinag-uusapan po natin dito yung pong sa loob at labas ng simbahan yan at magiging Kristiyano at yung mga prospect pa na magiging Kristiyano at mga magiging born again. No? Actually tayo naman po lahat naman po ay sakit po sa ating pong ginagawa na yung pagsusuri sa ating pong sinasamahang iglesia, no? At sa atin nga po ay wala po sinisino rito ay tayo po ay lahat po tayo ay haharap sa ating Diyos. Kung kaya hindi mo po pwedeng sabihin o i-judge yung taong yon kung anong religion niya ay hindi tayo po pwedeng magsabi na siya ay hindi maliligtas o kami maliligtas. Sila ay kulang. Maaaring kulang sa pangunawa pero hindi naman ganun na I believe na ang tao po ay matatalino. Lahat po tayo ay alam ng ating mga kaisipan at ating mga ginagawa sa ating araw-araw ay yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yan. So, salamat po sa inyo mga kaprox, sa kasis na talaga pong patuloy na kayo po ay nagiging bahagi po ng aming pong istasyong ito. At maging doon po sa mga nagsubscribe ay maraming salamat po sa mga bago at sa mga bago pa. Expected ko na bago pa na darating. Kasi lagi naman natin kine-claim natin na meron pong may mga darating pa ng mga henerasyon na makakasama po natin dito po sa subscriber po natin. At batiin nyo naman po na itong ating pong ginagawang ito ay para po sa ating Panginoon at maging sa inyo po na ninanais pong makaalam ng konting kaalaman sa pagiging isang Kristiyano. At hindi ko naman po sinasabi na tayo po ay perfectong magsalita rito, perfecto na tayo po ay nakapag-aral na maigi, bagkus tayo lang po ay experience at konting kaalaman sa ating pong narinig, sa ating pong mga sabihin na natin mga senior, no? Sa mga pastors at mga kapapakinggan natin ay doon lang din po tayo bumabase. At of course, tayo po ay nagse-search at nagsusuri din po upang sa ating pong pagsasalita ay meron naman din pong laman ng ating pong sinasabi. No. At nga po ay ngayon nga po mga kaprox ay kami po ay taos-pusong pong humingi po ng humingi ng paumanhin sa mga hindi ko na rin po na nasasagot ng mga comments ay pasensya na po dahil yung iba po ay kasi busy lang po kami sa paggawa ng mga awitin at ina-arrange ko po yung mga awitin na yun na nga po nakalabas na yung pong English namin, yung music and word. Yan, music and word. At yun na po at subukan nyo pong pakinggan at mayroon pa pong mga susunod na mga awitin dyan na talaga pong pinaghirapan ko pinaghirapan po na i-compose, i-arrange at umanap ng mga awitin na sino dapat umawit. At yun nga po mga kaprox ay yun po nakalabas na rin po yung papurit pagsamba. Yan ay meron na po lumabas yung nag-iisang Diyos. Yan, nag-iisang Diyos. Siya lang naman ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, di ba? So, meron na po kaming 6 tracks na nakalabas at naway inyo pong magamit to sa inyong pong simbahan, sa inyong pong pag-awit o personal or
pwedeng special number, pwede nyo po magamit at praise God dahil yun po ay ating pong magagamit sa ating pong mga pang-awitin para sa ating Panginoon. Now, at meron din pong mga love song na yan, yung pong love song na yan ay pwede nyo pong mapakinggan. It's about na para naman po ito para sa minamahal po ninyo. At huwag po tayong mag-atubili na tayo po ay kung gusto nyo magmensahe sa mga awitin na nais nyo pong i-share sa amin, ay pwede naman po natin itong i-share natin. At ito po ay kredito sa inyo po, hindi po sa amin, sa inyo. Kapag itong ang AGMI Online Music Radio ay para po sa lahat, hindi po kredito to sa amin. Kung kayo po gumawa, kayo nais nyo pong i-post sa amin, ay welcome na welcome po mga kaprox, mga kasis. At shoutout din po sa Philcom, yan, Philcom, kay Kuya Reniel Mendoza. Yes, ay pinost po niya yung isa pong aming awitin na kung saan ay talaga pong nakaka-touch ng damdamin at heart na nailagay po, na-post po yung aming pong isang awitin na yung Saan Man Idako, yan, saan man idako mo, yan. So salamat Kuya Reniel, bilang Pangulo ay talagang dapat na maging Pangulo ka sa Philcom na yan. Talagang lampasan ka tumingin, hindi ka namimili. Yan ang ibig sabihin ko. Talagang napakaswerte na o nakapakapalag ng Philcom na ikaw ang tinalaga bilang isang Pangulo dyan. Kaya congrats din po sa iyo. At salamat sa lahat, sa aking mga namin pong nagsusupport ng mga comments, yung po aking po mga relatives, at aking mga apo, pamangkin, pinsa, lahat na ay aking pong shout out na talagang patuloy kayong nag-support, patuloy kayong nag-share, kaya tumadami at lumalago ang ating pong istasyong ito, ang ating pong subscribe. Kaya maraming po salamat at ang Diyos ang magbibigay at magpapala po sa inyo. At ako po ay tagapagsalita po dito po sa kamerang ito, but ang Diyos po ang magpapala po sa inyo pong mga ninanais na mga panalangin na inyo pong nais pang makamtan. Yan. At shoutout din po sa ating pong mga OFW. At patuloy na tayo po ay mag-ingat. Saan ka man dako, dito sa Saudi Arabia o sa ibang bansa, ay ingat po at lagi po tayong manalangin sa Diyos. Lagi mong pagising mo pa lang ay magpasalamat ka at hingin mo na yung blessing at hingin mo rin yung pag-iingat na po pwede mong gamitin o igagawad sa iyo sa araw na yon. Lagi lamang po gawin natin yun at sa pagtulog, magpasalamat tayo. Pasalamat lang. Okay na si Lord John dahil i-appreciate mo siya sa araw na yun at iningatan ka, di ba? So ganun po tayo mga kaprox, mga kasis, ay tayo naman po ay lagi nating i-refresh ang ating pong komunikasyon natin sa Diyos. Huwag po nating sabihin na bahala na siya nang bahala sa akin. Huwag din natin sabihin na bahala na si Batman. Sinong Batman? Walang Batman. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa mag-ingat. Salamat po sa blessing na aking natanggap. Ganon. Hindi Batman, no? Kahit sa Superman pa yan, no? So, yun po mga kabrox, mga kasis, sapagkat tayo po ngayon ay patuloy na lumalakad sa ating pong naisin ng Diyos. At maging sabi ko nga po ay walang perpekto sa mundong ito. Kahit ang iyong likod ay hindi po perpekto, baka ikaw, perpekto ka. No, hindi ka rin perpekto. No, walang perpekto sa mundong ito. Tayo po kahit ang mga pastors, dumadaan din po sa mga pagsubok, kahit yung mga nauna pa sa atin, mga evangelism street na yan, ay nakakaranas din po yan. Maging yung mga nauna pa sa atin, no, di ba? Dahil flesh pa tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kaya ang hinihiling ng ating Panginoon para sa atin, sarili, hindi para sa Kanya, para sa atin is humingi tayo ng tawad. At i-refresh natin ang ating sarili na lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Sabi nga doon sa Thessalonica, no, sa 1 Thessalonica, sabi niya doon ay magpasalamat, manalangin at magpasalamat. Siyempre, pag nanalangin ka, magpasalamat ka. Yun. So, yun po, no? So, ito po yung ating pong, maganda pong ating pong pag-uusapan ngayon. Patungkol nga po sa ating pong topic na ito yung title ay, dapat bang gamitin ang speaking other tongues? Yan.
dapat bang gamitin natin ng speaking other tongues? Alam niyo po, kapag dating sa speaking other tongues, marami na pong nagpaliwanag ito eh. Marami na pong nagsabi sa YouTube eh. Marami na nasabi mga mangaral sa pulpito na actually hindi lahat. Actually hindi lahat sa pulpito ginagawa lang sa YouTube eh. So ang speaking other tongues na sinasabi, ito yung pagsasalita ng iba't ibang lingwahe o wika na kapag tayo po ay napupuspos ay sinasabi po natin yung iba-ibang mga salita na ating pong sinasabi doon po sa stage. Especially, alam niyo po, nakakaranas ito ay yung mga nagpi-preach at yung mga song leader. Sabi ko nga po, ay ang pagtawag sa atin ay may mga gift. No? May mga gift tayo. But hindi ko naman sinasabi na huwag niyong gamitin. Bakit? But, ang sinasabi ko po ay kailangan din po tayong maging maingat sa ating pong pagsasalita ng iba't ibang lingwahe o speaking other tongues. Dahil ang speaking other tongues ay yung pakikipagkomunikasyon mo sa Diyos. Pakikipagsalita, sabihin na natin palitan ng salita. No, palitan ng salita, kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo, sinasabi mo. Ang tanong, naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba kung ano sinasabi? Kasi meron tayong mga experience na may mga tao na talagang ginagamit ng speaking other tongues dahil parang ma-impress. Magamit lang nila sa loob ng simbahan na parang, wow, blessed na, anointing si pastor, anointing yung song leader, di ba? Parang nagsasalita siya ng salitang ibang wika, pero hindi mo naman naunawaan. Ikaw na mismo na nakikinig, hindi mo naunawaan eh. O yung pa kayang nagsalita. So, ibig sabihin, ay kapag tayo nag-i-speaking other tongues, dapat meron tayong kaalaman. Or meron tayong sinasabi na kapag daw tayo ay nagsasalita nyon, ay meron interpretation or magsasabi na kung ano yung sinasabi mo. Kasi ikaw, sasabihin mo eh. Pag sinabi mo yun eh, pag tinanong ka eh, makikiano ko sa'yo, hindi mo alam eh. Diba? Sabihin mo, speaking other tongues nga eh. Kaya nga hindi ka na, hindi, dapat naiintindihan mo at dapat may nakakaintindi doon sa nakakapakinig. That iyon ang gagamitin ng Holy Spirit para mag-explain, para masabi, para ito ang sabi ng Diyos, ito ang sinasabi, pinapahatid ng Panginoon. Dapat ganun. Hindi dapat na nagsasalita ka lang is para lang sa iyong sarili. Para lang masabi na, you are holy. Wrong. Wrong yan. Mga kaprox, mga sis. Meron na po ako nakita niyan, na-experience niyan. At sa simbahan, nakita ko po siya na nag-speaking other tongues siya. Pagkatapos niya kumanta, talagang maganda boses niya. Pero pagdating sa incoming ng Holy Spirit ay hindi maramdaman kung saan ay siya lang ang nakakaalam na nararamdaman niya. Of course, kapag ikaw ang song leader, inaakay mo yung mga tao para mag-worship at lumapit sa Diyos. Hindi ikaw, kasi ikaw tapos ka na. Kaya meron tayong advance na practice, doon pa lang, iniensayo ka na. Sinasabi na sa iyo ni Lord kung ano ng Spirit, kung ano yung sasabihin mo para kinabukasan. At ginagabayan ka na dahil yung ginawa mo ay pinag-pray mo na yung awitin yun. Pero hindi dapat ikaw na mabless. Dapat mabless yung mga kongregasyon. Dala kita. Diba? So, ganun po. Wag mong gamitin yung pulpito o stage na parang ikaw yung bidang-bida sa lahat. Bidang-bida ka sa stage. Diba? Hindi ganon. Wag ganon. Kasi kung sabihin sa'yo, merong tao na diretsuhin ka, ano sinabi mo? Ano ibig mo sabihin? Ano yung sinasabi mo niyan? Baka mapahiya ka. Diba? Ang sabi ko lang po ay, ito'y inaaral, sineseminar, inuupuan. Dapat nating aralin. Dapat intindihin. Dapat meron magsasalita sa sinasabi mo. Diba? Tandaan natin, ang dila natin ay may power. Kung ano yung sinasabi mo, siyang mangyayari at nagiging curse pa yan. Nga problema, di ba? Baka
yung pinasabi mo dahil ma-impress lang si pastor sa'yo or sino man mga leaders o sino man nandun, ay hindi iyon kalugod-lugod sa Diyos. Diba? So sinasabi ko nga po ay ang pagsasabi ng ang pagsasalita ng speaking other tongues ay ito yung tinatawag na yung merong kang witness. Nagwi-witness ka sa Diyos. Sinasabi mo sa Panginoon at sinasabi mo sa mga tao, nagwi-witness ka yung nagdi-disciple ka. Yung sinasabi mo, ito ang kabutihan ng Diyos. Ito ang magaganap. Ganon. Hindi dapat nagsasalita ka lang pero hindi mo naman naintindihan kung ano yung sinasabi mo. Okay? Witness ka sa kabutihan ng Diyos. Okay, sabihin natin, hindi, Prox, witness nga ako. Okay, fine. Ano yung sinasabi mo? Sige, explain mo nga. Diba? At danger yan. Danger yan. Hindi yan laro na kasi ang tao ganito. Kapag may dumalo at mayroong nagsalita ng ganon, ang lakas ng memory natin na ma-adapt, masabi. Ang dali namang i-memorize yan eh. Kahit, actually ako, na may memorize yan eh. Pero ngayon, dahil sa naintindihan ko na, hindi ko ginagamit. Hindi mo pwedeng gamitin kung walang explanation. Ako talaga, humingi ako ng tawad sa ating Panginoon sa dati na nagagamit ko po yan. True, nagagamit ko po yan. Pero walang nag-explain, walang nagsasabi. Pero minsan kung naramdaman yan na nung past pa, nung bata pa ako sa Pilipinas, ay na-ano ko yan, na-experience ko na talagang yung feeling ko parang floating. Feeling ko na hindi na ako yun. Yun, ganon. Hindi ko alam kung yan ay spirit of joy or spirit of alam mo, merong ganun eh. May mga gift na ganon. Pero ako na-experience ko yan. But, hindi ko na tinangka na magsalita ng ganon. Dahil kailangan ko ng kaunawaan. Kailangan ko maintindihan. Kailangan ko malaman kung ano yung pinagsasabi ko. At dapat merong mag-explain. Okay? So, yun nga po yung sinasabi ko. At tayo po daw ay kung pag-aaralan mo yung Book of Acts, yan. Mula first unang libro, basahin mo yun. Basahin mo yun kasi nandun yung mga salita na po pwedeng pag-aralan dahil si Paul ay nangaral doon at sinabi niya yung pagsasalita ng speaking other tongues kung saan at kailan mo dapat gamitin. At merong nagtatanong, dapat mo bang permanente ang pagsasalita ng speaking other tongues? No. Okay, depende. Ito, sasabihin ko lang siguro, no o depende. Depende dahil kung every Sunday kinakausap ka ng Diyos at merong papahayag ng Diyos para sa mga tao, ay pwede. Pero kung wala, ay parang ikaw na lang yan. Diba? Parang sinasabi mo lang na ako na lang ang palagi nagsasalita rito. Diba? Hindi na magiging tama at magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon yun. Dapat talaga inaaral at pinakikinggan mo yung salita ng Diyos, salita ng Biblia na binabasa mo doon sa Book of Acts. Sabi nga po sa inyo, hindi ko na po lalaliman dahil kapag tayo ay nagkaroon ng pag-uusap nito ay seminar na po lalabasan natin. No. Ang akin lang po ay maging maingat po kahit ng mga pastors. Kailangan pag nagsalita sila ng ganyan, alam din nila kung ano sinasabi nila. Alam din ng iba na may mag-explain sa sinabi mo. Hindi po pwedeng porque pastor ka, porque nagsalita ganun eh. Ikaw yung pinagpala na sinabi. Pero tanungin mo, alamin mo rin sa sarili mo, ano ba yung sinabi ko? Diba? Ganun po, mga kaproks, mga pastors, mga elders, mga singers. No, wag po natin gamitin ng pulpito para parang tayo yung bidang-bida sa stage. No. Meron po niyan, may nagsabi sa akin ng isang pastor eh. Sabi nga ng isang pastor, bakit ako mag-speaking other tongues eh? Hindi ko nga alam kung ano sinasabi ko eh. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko pag ako tinanong eh. Diba? So, huwag kang gumamit kung hindi naman kailangan. But, ang sinasabi ko po rito, kung ginagamit mo lang yan para sa sarili mo, mali. Pero kung bigay ng Holy Spirit at ginabayan ka ng Holy Spirit at sinabi ng Diyos sa iyo na ganito sabihin mo, mag-speak ka, makikipag-usap ka sa Diyos. Hindi ko naman sinabing wag at huwag ka matakot dahil yun ang tunay
at dapat mong gawin. Diba? Hindi yung gumagawa ka lang ng eksena. Matakot ka, kapatid, dahil mali ang ginagawa mo. Kahit na ikaw sabihin natin ginagamit ka sa pag-song lead, ginagamit sa pag-preach, ay matakot ka. Kasi baka hindi sa Diyos yan. Ito yan, sarili mo lang. Ikaw lang yan, ikaw. Ako, ikaw. Yan, ikaw. Diba? Careful po tayo, mga kaproks, mga kasis, no? Sa lahat naman po natin ginagawa dito sa mundong ito, ay merong pong pagsusulit. Pag ginawa mo yan at mali ang ginagawa mo, ihaharap kasi sa Diyos, baka tanongin sa iyo ng Panginoon, kinausap bakit? Hindi ko naman alam yung sinasabi mo eh. Diba? Alam naman natin mga Christian na may mali. Diba? Pag mali. Hindi, wag mo nang dapat ipagpatuloy pa. Kaya kung sinasabi mo yan dahil gusto mo yan, ay bahala ka eh. Gusto mo yan. No? So, ibig sabihin to mga kaproks ay maging aware tayo sa ating pong ginagawang talento na binibigay ng Panginoon. Gift yan. Tandaan po natin. Gift din po yan. Ako meron din po naka-experience dyan na yung nag-forgood na po yun si Nanay Christy. So, siya po talaga nagsasalita ng ibang siya nag-interpret ng nagsasalita ng speaking other tongues. Nawala na po siya. Shoutout po Nanay Christy at sa kanya pong asawa na si Kuya Tatay Romy Cruz, yan. Nanay Christy Cruz, yan. Tatay Romy Cruz, yan. Shoutout po, talaga pong yun, doon po ako naka-experience din po na si Nanay Christy po ay ginagamit para magsalita, para magsabi kung ano po yung mga binibigkas na mga speaking ng mga pastor. But, yun nga po ay kanya-kanya pong talent yan. May talent sa music, talent sa preaching, talent sa pagbibigay, o talent sa pagsasalita ng speaking other tongues or ibang lingwahe, ay talento po yan. At dapat lang po natin yan panghawakan dahil kung yan ay bigay ng Diyos, gift yan sa iyo. Okay? So, wala tayong pag-uusapang ganong kahaba, kalalim sa ating pong pag-topic nito sapagkat sabi nga po, kung tayo mag-uusap ay seminar na po ang abutin. No. So, di po mga prof, maraming po salamat sa mixing aking pong pinahayag ng speaking other tongues na to. Naway magkaroon po tayo ng aral sa ating pong sarili, sa ating pong ginagawang pigil bilang sa Kristiyano, at wag po natin gamitin na parang katawa-tawa at maging wag natin gamitin na parang kang hero pag nagsasalita ka sa stage na ito yung pinagpala. Pero mali naman pala. Diba? So, aware din po tayo sapagkat ang kaway ay gumagawa yan kahit nasa loob ng simbahan. Kahit on the spot ay nandoon ang kaway. Kapag pinirigger ka at hindi ka equipped ng Holy Spirit, ay madali kang madadala. Yan ang buhay Kristiyano. Kaya tandaan po natin yan. So, ito ang ating pong verse for today. Yan, verse for today natin. Sabi nga rito, kung may magsasalita sa ibang wika, kailangan 2 lamang o 3 at huwag sabay-sabay at dapat may pagpapaliwanag sa kahulugan ng kanilang sinasabi. Yan. Ngunit kung walang magpapaliwanag, mas mabuti pang tumahimik na lamang sila sa loob ng iglesia at makipag-usap na lamang sa Diyos ng sarilinan. Unang Korinto 14:27 hanggang 28. True. Diba? Kung wala namang saysayang, sasabihin mo, huwag mo nang gamitin. At kung may nagsalita ng speaking other tongues at ikaw naman sumabay, ay sabi nga rito sa Biblia, ito ang Biblia nagsasabi, huwag sabay-sabay. No, huwag sabay-sabay. 2 lamang o 3. Baka naman sabay-sabay kayo lahat hindi nagkahalobo-lobo na kayo. Diba? Ano yun tinatawag doon yung sensitibo, maging sensitive ka doon sa ginagawa o gusto iparating ng Holy Spirit para sa mga tao. Hindi yung makikipagsabayan ka, narinig mo speaking other tongues isa, makikipagsabayan ka. Hindi ganon. Huwag ganon. Diba? So, Biblia po ang nagsasabi na dapat may mag-explain. Hindi dapat yung sinabi mo lang sa sarili mo lang, personal mo lang. Hindi ganon. Okay? So, ito po ang ating pong quote for today. Yan. Quote for today.
ang pagsasalita ng ibang wika ay mahalaga sa pakikipagkomunikasyon sa Diyos. True. Ito'y gift mong ibinibigay sa sino man. Ngunit kung ito'y ginagawa mo para ma-impress lamang ang tao sa simbahan, yan. Abay kapatid, baka iba ang bumubulong sa iyo at hindi na ito sa Diyos. Mag-ingat ka. Yun. Dinuksong ko lang yung mag-ingat ka. Ibig sabihin ko po ay baka iba na yung bumubulong sa iyo, hindi na ating Panginoon, ay stop mo na siya dahil hindi yun karapat-dapat. Now, hindi makakatulong yon para ma-build ang ating mga kasama sa simbahan na siya ma-bless, kundi baka lang masira ang kanilang pagkukomunikasyon sa Diyos. Yon. So, yon, maraming salamat sa lahat po na patuloy na sumusubaybay sa aming pong session ito. Maging aming pong EGMI Music, nawa po ay patuloy nyo pong subaybayan ang aming pong YouTube. At patuloy lang po tayo magbigay o mag-share, comment, likes, yan. Ay batid nyo naman po na tayo po ay ginagawa natin to for the ating sa Panginoon. Hindi para po sa akin, hindi para sa mga tao, sa EGMI, kundi para po sa inyo rin po na kailangan din pong maabot ang mga pangangailangan sa pamagitan po ng kaalaman. Konting kaalaman lang po yun. Ayun, shoutout po sa akin pong ako na si Rio Bennett Sayon. Yan. Tama ako ha. O yan, at 7 months na pa pala siya. So, yun po mga kaprok, sa ating pong suportahan na lahat po ng ating pong mga platform. Nasa Google na po, ay type niyo lang po mga awitin, mga awitin at yung mga aming pong mga topic na pwede niyo pong balikan. Yan. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta at nakikinig sa aming stasyong ito sapagkat ito po ay inihandog namin sa patuloy na sa inyo mga subscriber po namin at nawa po ay tayo po ay mas lalo pa po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Ingatan tayo ng Diyos at patuloy lang tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat yun ang nais ng Panginoon na lagi tayo magpasalamat, manalangin at magpasalamat. Yun lang po. No. At muli at ito pong lingkod niyo si Prox Base na pasamantala muna mamalam. Ito ang EGMI Online Music Radio.